Hoy! Ay! Bagsak mo yan pa! Kumusta? Eto ba? Mukhang naligaw kaya ito. Ano lang kuya pa? Pati porma mo ngayon, Arvin Santos ha. Kita nyo naman, pick, baka naman. Grabe naman. Hindi, ano lang nainip kasi ako. Bakit ka nainip? Nauna kasi ako sa iyo eh. Sa pagkainip mo, nakarating ka rito, no? Nainip ako, napunta ako rito. Ang layo ng nilakad mo ah. Pinilings ko na. Akala ko sa akin yung farm kaya. Idol Arvin! Hoy! Kumusta kayo? At dito pala tayo sa farm natin. Dito lang to sa patagong lugar. Siyempre, medyo private ito. Kita nyo yung outfit natin ngayon, formahan natin. Siyempre, arawin yan. Ayan, datingan pa lang, oh. So, ito yung farm natin. At yung mga achievement natin, nakikita nyo, pinagawa natin dito. Pakita mo, yan. Sobrang dami ng achievement natin. At kaya ang binansagan tayo, siyempre, Spider-Man yan, oh. Ito, papakita ko naman sa inyo yung dito. Siyempre yung FPU Tamaraws Days, kasama ko sila Denok, yan, sila Mark Isip, sila Mark Jones, madami pang iba. Ito yun naman yung ano natin. Yan, kitang-kita nyo naman, FPU, number 19 yan. Anong number ni Balti? 19, di ba? Kasi idol tayo niyan. Anong number ni Kenneth Durandes? Number 19, idol ko yan. Kung hindi nyo naitatanong, idol natin yan ever since si Idol Kenneth Durandes. Kaya nag-number 19 tayo. At ito yung mga achievement natin. Wala tayong achievement ang isang Spider-Man Arvin Santos, walang achievement eh. At ito naman yung court natin kung saan ako nagpa-practice. Tignan nyo, ilakad pa lang, araw na araw. Nakita nyo naman yung basketball court natin. Yun, so siyempre, during pag wala namang practice, andito ako, nagpapahinga sa farm. At yun, yung basketball court ko, eto. So, mamaya itutur ko kayo sa farm natin. Hoy! Bagsak mo yan pa! Kumusta? Eto ba? Mukhang naligaw kaya ito. Ano lang kuya pa? Pati porma mo ngayon, Arvin Santos ha. Kita nyo naman, pick, baka naman. Grabe naman. Hindi, ano lang nainip kasi ako. Bakit ka nainip? Nauna kasi ako sa iyo eh. Sa pagkainip mo, nakarating ka rito, no? Nainip ako, napunta ako rito. Ang layo ng nilakad mo ah. Pinilings ko na. Akala ko sa akin yung farm kaya. And the lugar talaga ni Kuya Arvin Santos to. Alam nyo mga idol, nakaka-amaze lang na siyempre from nasubaybayan ko si Kuya Arvin simula pag-umpisa niya sa basketball sa FU tapos hanggang ngayon. So grabing achievement na talaga. Binabasa ko yung mga achievement mo dun. Memoryado ko yun eh. Nakita mo na ba? Oo, nakita ko na. Aga mong dumating eh. Pero actually meron kami parang hindi naman party kuya, no? Parang get together lang ulit. Get together lang, oo. Pero Christmas party na rin, di ba? At the same time. Kasama na yan. Exchange gift tayo, mamaya. Grabe naman. May 1K exchange gift tayo, di ba? Grabe naman. Merong, ayun ang simbolo ng Christmas, di ba? Oo, pagbibigayan kuya. Yeah, so marami kasi nag-aabang din na ma-video ko daw yung paano naman kaya yung inner life ni Arvin or pag wala na sa basketball court, ano kaya si Kuya Arvin sa personal. Ako masasabi ko, ganun lang siya, parang kabampangan talaga kung saan mo siya makita, may kasama siya, walang arte. Nung last time nga na Santo Tomas pa nun, tumusok pa ng fishball to eh, nanlibre pa. Oo, sa Santo Tomas. Santo Tomas. Dito tayo doon, Lubao. Ayan. Pero konting kwento kuya regarding dito sa mismong lugar mo. Hindi, ito kasi kumbaga ito yung bunga ng mga pinagsakripisyon mo, yung pinagdarasal mo ng bata ka na sana. Ang simpleng dasal ko lang nun dati, makatulong ako sa parents ko, maging maganda yung buhay mo, yung mga ganun. Yun lang. Ngayon, higit pa yung sabi nga ni sobra pa binigay sa natin. Sabi na natin tayo mo rin, magsaga ka lang. Sabi nga nila, di ba may kasabihan? Pag may tsaga, may nilaga. So, di ba ito yung nangyari na sobrang nagpapasalamat ako na hindi lahat talaga pinagpapala ng ganito. Oo. Sobrang blessing mo. Oo, na talagang hindi ganito kalaki ang pangarap. May times na kuya, may times na may nasabi ka sa akin. Tinandaan ko yun eh. Yung sabi ni Kuya Arvin na alam mo yun bro, ayoko naman yung matapos yung karera ko na
hindi ako asensado. Ibig sabihin yung mindset ni Kuya Arwin, mindset niya na matapos man yung karera niya sa PBA, okay yung buhay niya, stable kumbaga. Kumbaga hindi siya nasugaan, hindi siya nawala mismo sa ano niya. So talagang pinus niya na maging negosyante. Lahat ginagawa ni Kuya Arwin ngayon. Hindi naman kasi siyempre, di ba, noong time ng mga bata tayo, pakalat-kalat tayo sa daan. Nandiyan dyan nagbabakal bote tayo, car washer tayo, pedicab driver. So totoo pala yung sa ending wetting. Sa kwento sa Nike talaga, na nag-pedicab ka talaga. Lahat yun, asin. Yung tatlong gulong na may preno rito sa gilid. Yan yung mga hindi ko makakalimutang mga experience na yun yung mga bagay na yun, yung mga maliban doon. Yung naging utusan din ako ng mga kapitbahay namin, ng mga tindahan sa mga malapit sa amin, tagabili ng mga soft drinks, taga-ikip ng mga tubig. Oo, mga yung container na black, yung mga binubuhan ko na parang, kasi nung time na yun, kaya ako ginagawa yun, para madagdagan yung pera ko, yung baon ko, para makatulong din ako. Nakwento mo pa sa akin na isa sa mga kaibigan natin, na binibigyan ka lang ng 100 pamas. 100 piso pang bahon ba yun? Malaki pa nga yun eh. Kasi malaki na yung 100? Malaki na yun kasi nung time na nabubuhay ang pawat mama ko. As in lang, 150 sa umaga, 150 sa hapon. Patong 3 piso lang per day talaga. Tapos nagko-commit pa kayo nun? Magko-commit ka, matitipirin mo yung pera mo. Magigira ka ng 50 centimos. Kasi nung time na yun, malaki na 50. So piso yun? Nilalakad na lang namin noon. Piso po yan at 50 centavos, hindi 150 pesos. Oo, 50 ang pamasahe, 50 pagka sa Jandy ka eh. Kasi pagka piso, pagka sa normal na Paano naman sa mga mason at saka... Oo, ganoon. Kaya sa amin, may discount din. Malaki na yun, pares, 100. Kaya nung time yun, ako, ratsyada ako pagka mga sideline ko. Pedicab, Carwas. Oo, kami magkakapatid. Ayun nga. Basta ayun yung mga time na nagamit ko na doon pala lumakas yung katawan ko, nagagamit ko, kaya ako tumatagal sa TV, hindi ako masyado. Pinatibay ka ng gano'n, pinatibay ako ng panahon. Pinatibay ako ni Lord sa mga ganung pagsubok, pag-iigib, lumakas yung katawan ko doon, sa pedicab, lumakas yung legs. Alam mo yun, di ba, kaya nga tayo nag-training mga player para maglumakas kondisyon. Pero yung sa'yo, natural na laban mo na sa buhay. Parang alam mo yun, hindi ko naman iniisip na mapapakinabangan ko siya. Kaya thankful din ako, nagdumaan ako doon. At nagagamit ko rin yung mga experience na yun. Para mas, alam mo yun, mas eager ka, mas motivated ka. Kasi alam mo yun, ikaw nanggaling ka doon. Hindi lahat ng mga tao nabibless, dumadaan sa gano'n. Ibig sabihin, bless ka. Kaya walang pressure eh. Hindi ako napipressure. Kaya nung pagdating ko sa Manila, pinagdaanan mo na eh. Oo, pagdating ko, naglaro ako doon. Walang pressure kasi may TV pa. Ginaganaan ako kasi iba, di ba? May kinakabahan pagka may mga TV, hindi ako ang sobrang motivated ako noon. Ito na to, nandito na ako, mapapanood ako. Ganado ako kaya galing na. So, alam niyo na, itong week na to sa Kabila Noobs page, marami pa. Mga content namin ni Kuya Arwin yan at ng PGL family pa rin. Siyempre, kahit hindi na tayo part ng management at association, siyempre, mga kapatid ko pa rin ito. Yan. So, yun na. At abangan yung mga video namin. Ano pa ta, Kuya Arwin? Bagsak na pa!